Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Ako ulit silangga ng Iligan. Gusto ko po sanang ibahagi itong aking kwento sa kababalaghan na nangyari noong mga dekada 90 pa. Kakagraduate ko lang ng college noon. Umuwi ang aking nanay sa Iligan City kaya sa Cebu muna ako nanatili sa isang boarding house namin. Ang boarding house na ito, sir, ay hindi kalakihan at medyo may kalumaan na. Siguro mga 6 na kwarto kung hindi ako nagkakamali. Marami kaming kababaihan dun kaya masaya. Gabi-gabing nagkukwentuhan, tawanan, na minsan napapagalitan pa ng landlord kasi nga maingay. Alam mo naman ng mga kababaihan, kapag magsama-sama ay maingay talaga. Kumbaga parang nakabuhi sa kural o kung sa Tagalog, nakawala sa kulungan. Pero kung gaano kasaya, gano'n naman katahimik kapag may klase na at kung bakasyon. Sapagkat umuuwi ang karamihan sa probinsya maliban na lang sa mga nagtatrabaho. So eto na nga po. Siguro mga 5 na lang kaming natira noon dahil ang karamihan ay nagsiuwian na. At since iba-iba rin ang mga schedule sa work, di mo talaga malalaman kung may tao ba sa ibang kwarto o wala. Isang araw, ako na lang pala ang naiwan doon sa second floor at nakahiga ako sa upper deck. Weekend yun kung kaya wala akong trabaho. Para maaliw, nagko-cross-stitch na lang ako. Maya-maya, meron akong naririnig na footsteps na paparating. Na-excite naman ako kasi sa isip-isip ko dumating na yung ka-boardmate ko na galing sa thesis meeting nila. Sabay kaming kumakain at ugali niya na sumasambit muna pagpaparating siya at mag-aaya ng kumain. Alam na alam ko kung paano ang tunog ng kanyang sapatos at alam ko na siya talaga yung paparating. So ayun na nga, sabi ko pa, ay salamat nandito na si Shami, kakain na kami. Pero nagtaka ako kasi huminto yung yabag sa may pintuan o doon sa bungad at hindi niya ako sinambit. Pagkatapos noon, bigla akong kinilabutan sa di malamang dahilan. Siyam? Ikaw ba yan? Naghintay pa ako ng mga 1 minuto mahigit noon. Wala talagang Shami na sumagot o nagpakita. Iniisip ko naman na baka binibiro lang ako nito para takutin. Pero nasabi kong hindi rin kasi hindi ganun ang pagkakakilala ko sa aking kaibigan. Ang nakakatakot pa, iniwan ko lang na nakabukas yung pintuan namin. Hindi ko inexpect na may mangyayaring ganun. Sa takot ko ay kagad ko itong sinara pagkatapos ay nila. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Yun bang alam mong may kinatatakutan ka, ngunit ini-explain mo sa sarili na guni-guni lang. Ngunit hindi talaga sapagkat may naririnig talaga akong yabag nun na paparating sa aking silid. So dahil doon ay hindi na ako lumabas ng kwarto hanggang may nagsambit sa aking pangalan. May footsteps kagaya kanina, pumatok at sabi, "Langga, nandito na ako. Gutom ka na ba? Sorry natagalan ako." This time pagkarinig ko sa boses niya, alam kong totoo na siya na yun na talaga ang aking kaibigan kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Bungad naman itong tanong kung okay lang ba ako. Sagot ko naman ay oo, pero naikwento ko sa kanya na medyo natakot ako kanina gawa ng akala ko nga dumating na siya na biglang tumigil sa bungad ng pintuan. So nagkukwento na siya noon sa akin tungkol sa mga kababalaghan. Sabi ni Shami, sa tagal daw niya sa boarding house meron daw talagang mga kwento tungkol sa mga kababalaghan. Tulad ng may naliligo sa banyo na wala naman daw tao. O kaya'y kalampag sa kusina, ngunit wala rin kung sinong nandun. Malalaman niya na lang,
Siya na lang pala mag-isa ang naiwan sa boarding house sapagkat lahat ng mga estudyante ay nasa eskwelahan na. Mga ganoong pangyayari na alam mong meron talagang kababalaghan, di ba? So, yun na nga. Makalipas ang ilang araw, yung roommate ni Shami na tawagin na lang natin sa pangalang Fema. Nag-alok ito sa akin na kung gusto ko ba raw matulog sa kanyang kwarto, sir. Buhat nang umuwi si Shami noon sa lugar nila sa Samar. Balik kami na lang dalawang naiwan sa boarding house nung gabi na yon. At naikwento rin kasi sa kanya ni Shami ang nangyari sa akin nakaraang araw. O sige day, mabuti na rin yun kaysa ako lang mag-isa sa kwarto. Medyo natatakot na ako eh. So magkasama na nga kami sa kwarto niya. Doon ako natulog sa itaas ng deck. Nagkwento-kwento kami sa mga naging karanasan nung kabataan. Nagtatawanan, kwento sa mga love life, at kung ano-ano pa hanggang makatulog. Nung nag-uumaga na sir, sabi ko grabe ang lamig. Pinapaka pa ko yung aking kumot, ngunit hindi ko mahanap. Ilang sandali ay nagising na rin si Fem kaya tinanong ko siya kung nahulog ba yung kumot ko doon banda sa kanya. Wala rito, baka nakalimutan mo sa room mo. Ay parang hindi, kasi alam ko nadala ko yun kagabi. Ngunit dahil hindi nga namin makita sir, naisip ko rin na baka nakalimutan ko talagang dalhin. So wala na yon, sabi ko nandoon lang sa aking kwarto. Pagsapit ng hapon, naglinis si Fem sa kwarto niya. Habang nagwawalis sa corner ng double deck kung saan kami nakahiga, nang maya-maya ay bigla niya akong tinawag. Ala, tignan mo, parang ang kumot mo yata ito. Wika ng aking kaibigan habang dahan-dahan na binuklat ang kumot. Nanlaki ang mata ko, Sir Alex, kasi yung nandudoon ay kumot ko na tinupi-tupi ng pagkaliit-liit. Imagine nyo na lang, bagaman manipis ay malaki ang kumot na yon na talagang tinupi ng maigi na nagmumukha na lang itong isang kalahating papel. Hindi namin maisip kung paano iyon nangyari. Pinala namin sir, baka may duwende o kung anumang entity ang nakatira sa boarding house namin at yun ang nagtago o nagtupi sa aking kumot. Nang maikwento namin ito sa ibang ka-boardmates, nagsikwentuhan na rin ang mga ito sa kani-kanilang mga naging karanasan na nakakatakot sa boarding house namin na yon. Kung minsan nga naman, ang kababalaghan ay hindi lang sa mga tahimik na lugar. Kahit maraming tao, meron at meron pa rin talagang nakikisalamuhan na iba, mga nilalang at kung ano pang elemento na hindi nakikita ng ating ordinaryong mata. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alicia. Ibabahagi ko lang itong aking maikling karanasan sa kababalaghan. Noong maliit pa lang ako na bata, nasa mga 7 hanggang 8 taong gulang kung hindi nagkakamali. Meron akong kaibigan na kapitbahay namin, sir, na tawagin natin sa pangalang Tiang. Magkaedad at kami talaga ang magkalaro. Kahit kaming dalawa lang, masaya pa rin. May isang bahay doon sa amin, sir, na pinaparentahan lang ng may-ari. Lumang bahay ito, disenyong pangkastila. Dati ay may nagrerenta pero hindi tumatagal dahil luma na rin talaga siya at may mga porsyon na sira-sira na. Hanggang sa wala na talagang nag-arkila kasi nga, pumalas na yung ibang bahagi ng dingding. So, nang tumagal dahil pinabayaan na rin ng may-ari, naging playground namin ito ng mga kabataan. Doon kami naglalaro ng kung ano-ano na kung minsan inaabot pa ng takip silim. Hanggang sa isang hapon noon, mga 3:00 pasado,
Naglaro kami ng tagu-taguan ni Tiyang Don at ako ang taya. Tapos, dalawa lang kami. So, habang hinahanap ko siya, hindi ko ito matagpuan. Maliit lang naman ang bahay kung tutuusin pero wala si Tiyang. Hindi ko makita. Huli ko nang malaman na iniwan na pala ako ng maldita dahil sumali sa ibang laro ng mga bata sa kabilang bahay. Wala akong kamalay-malay na mag-isa na lang pala ako sa lumang bahay. Maya-maya pa, doon sa may kwartong madilim na hindi pa sira ang dingding, meron akong napansin na may nagkukubli sa likod ng katre. So agad ko itong nilapitan sa pag-aakalang ang kalaro ko ng si Tiyang. Diyan ka pala nagtatago ha? Ngunit paglapit ko, sir, maliit na tao ang aking nasilayan na bigla ring tumakbo papunta sa dingding ng kwarto na yon at pagdating sa madilim na bahagi ay bigla na lang naglaho sa aking paningin. Imagine, 7 taong gulang ako noon so maliit pa lang talaga ako na bata. Yung nakita ko na yon, kalahati sa height ko na nakasuot ng damit na parang sa matanda. Kakulay ng dingding na dark brown, may sombrero at sapatos na parehas din ang kulay basta buong kasuotan nito ay brown. Ako naman na medyo kinabahan ay dali-daling lumusot sa may sirang dingding pagkatapos ay tumakbo palayo. Napakamot na lamang sa ulo na maraming lisa dahil nalaman kong ako na lang palang mag-isa ang naglalaro sa bahay na yon. Ang maldita kong kaibigan nandoon na kasama ng ibang kabataan patalon-talon habang naglalaro. Hindi ko alam kung ano ang aking nasilayan. Ngunit sabi ng aking mga magulang, yun daw po ay isang duwende na nakatira sa isang malaking puno sa labas ng lumang bahay na yon. Baka pumasok sapagkat nais makipaglaro sa akin. Matapos nun sabi ni Mama, wag na maglaro sa lumang bahay dahil baka kunin kami ng mga duwendeng nandoon. Kaya sa takot, madalang na lang din talaga kami pumupunta roon. Nang dahil sa naging karanasan, ay nagkaroon ako ng interes tungkol sa mga duwende. Nagtatanong-tanong ako kina Mama kung meron din ba silang mga experience ng mga ganitong bagay. Dito na nagkukwento ang aking nanay na meron daw pala talaga akong karanasan noong maliit pa sa duwende. Sa bahay ng lola ko sa province na kung saan meron malaking nuno sa punso sa likod ng bahay, meron daw po akong kalaro na isang duwende na ako lang ang nakakakita. Sa umpisa akala nila imaginary friends lang, ngunit nalamang duwende pala nung minsang bigla akong nagkasakit at hindi na makalakad. Bago ang pangyayari na yon, naglalaro umano ako sa kwarto at biglang umiyak ng malakas kaya nataranta sina Mama at Lola. Pagpasok sa loob, namimilipit ako sa sakit at hindi na makalakad. Nang tanungin, sumagot daw ako na inaagaw ng maliit na bata ang aking laruan at hindi ko pinahiram kaya pinalo ako sa paa. Dahil doon ay dinala nila ako sa isang albularyo. Nalaman na pinilay daw ako ng isang duwende, Sir Alex, kasi hindi ako magpahiram ng laruan. Parang ayaw pang maniwala ni Mama, buhat nang wala naman daw silang nakikita. Ang sabi naman ng manggagamot, ang mga ganyang elemento ay nagpapakita lang sa mga taong nais nila. At kaya nakumbinsi sina Mama na duwende ang aking kalaro dahil kahit hindi sinabi ay alam ng manggagamot na may nuno sa punso sa likod ng bahay katabi ng kwarto kung saan ako madalas naglalaro. So ang nangyari noon, nag-alay lang daw ng candy, sir, at humingi ng paumanhin. Pagkaraan ng ilang araw, animoy himala kasi ang aking pilay ay bigla na lang nawala. Naiinis nga ako nang magkwento si Mama tungkol sa karanasan kong ito kasi akin naman ang laruan na yon. Bakit sila pa ang humingi ng tawad sa duwende, di ba? Well, siguro ayaw nila na lumala ang sitwasyon. Sa lugar naman po ng aking lolo sa father's side, kwento ni Mama, noong nagbakasyon kami roon sa kadahilan ng maraming bulaklak at mga puno sa paligid,
Marami ring mga paru-paro na iba't iba ang kulay. Hinabol ko ang isa na medyo malaki at kulay pula. Hindi ko masyadong maalala ang detalye sa karanasan kong ito, sir. Basta ang natatandaan ko noon, sumuot ako sa mga damuhan dahil porsigidong mahuli yung isang paru-paro na napakaganda sa aking paningin. Sinundan ko talaga ito. Hinawi ko yung mga sanga na humaharang sa aking dinadaanan. Doon kasi biglang naglaho yung paru-paro na tingin ko ay dumapo lang sa lupa. Hanggang sa may natapakan akong nuno sa punso na nakadikit sa di kalakihang puno. Hinawi ko ngayon ang mga sangang nakaharang dito hanggang sa pinagputol-putol na. Wala na ang paru-paro, sir. Hindi ko na mahanap kung kaya bumalik na lamang sa bahay nila lolo. Maayos pa naman ang pakiramdam ko noon. Ngunit pagsapit ng gabi ay nilagnat ng todo tapos bigla na lang nanamlay ang aking paa, hindi na makalakad. Kaya agad akong dinala sa isang albularyo at doon nalaman na pinilay daw ako ng duwende sa kadahilan ng tinapakan ko yung bahay nila at pinutol-putol pa ang sanga. Ang ginawa ng albularyo ay humingi lang ng itlog at dahil marami namang manok sina lolo nagdala sila ng isa. Yun ang ginamit ng albularyo na parang dinadampi-dampi niya lang sa aking ulot katawan tapos biniak. Nakita niya na pinilay nga raw ako ng duwende, sir. So, ang nangyari naglagay lang ng mga pagkaing matatamis doon sa nuno na inapakan ko. Nag-alay din ng mga candy. At pagkatapos noon, pagsapit ng hapon, bumalik na ang lakas ng aking paa at nawala rin ang lagnat. Animoy himala nga. Ngunit tunay po yang nangyari. Alam ko na ang iba ay hindi maniniwala sa mga kwentong nuno sa punso na meron daw nakatira. Ngunit ayon sa albularyong nakausap nila mama, kalimitan ay normal naman daw ang nuno sa punso na lumalaki sapagkat merong anay sa ilalim nito. Subalit hindi lahat ng punso ay insekto ang nakatira. Meron daw iba niyan na sadyang umuusbong at lumalaki kahit wala namang anay sa ilalim. Kaya sa lugar nila lolo, hinahayaan lang daw kung merong umuusbong na lupa, lalo na sa ilalim ng mga kanyugan o kakahuyan, sapagkat kung minsan hindi anay o normal na insekto ang nakatira dyan. Hello, Sir Alex. Magandang araw o gabi sa inyo. Itago niyo na lang po ako bilang si Miss Bibo. Bibong bata kasi nang mangyari ang karanasan kong ito. Lumaki kami sa syudad na magkakapatid. Maingay, hindi presko ang hangin, maraming tsismoso at tsismosa sa paligid na nakaabang. Kung hindi ako nagkakamali, noong 9 anyos ako ay umuwi kami ni Lola sa probinsya nila sa Capiz. First time kong makapunta sa lugar na yon, kaya excited din talaga sa bakasyon. Doon po ipinanganak at lumaki ang aking lola. Natatandaan ko pa pagdating namin doon, sir. Laging bili nito, wag na wag daw ako gagala sa labas ng mag-isa at hindi niya sinasabi ang dahilan. Bakit ayaw niyo po, lola Wala naman pong sasakyan dyan na pwedeng makasagasa sa akin. Puro kalabaw nga lang nakikita ko Ay, basta apo Dito ka lang sa bakuran natin. Huwag kang lumabas dyan nang wala kang kasama Nakikita mo yung kalabaw? Opo. Nako, manungay na. Kaya huwag ka talagang lumabas dyan Ngunit dahil bata lang, Sir Alex, medyo may katigasan din talaga ang ulo. Lumalabas kasi nga naghahanap ng mga batang pwedeng maging kaibigan. Isang araw ay kinausap naman ako ni Lola pagkatapos ay binigyan ng bawang. Ang sabi nito, ilagay mo yan sa bulsa mo, bata ka. Malabas ka talaga Para saan po ito, Lola? Ay,
Basta wag mong alisin sa bulsa mo ha kapag ka nalabas ka dyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Mabuti kung ganon. Huwag kalimutang magpaalam kung pupunta ng tindahan. Sige po. Wala akong kamalay-malay sir kung para saan ang bawang. Hindi naman ako naniniwala sa aswang nun kasi nga lumaki sa syudad na puro pakikipaglaro lang naman ang alam. Merong isang kapitbahay doon na sabi ni Lola, iwasan ko raw at wag na wag kausapin kahit ano ang mangyari. Matandang babae ito na mukhang mabait naman kung pagbabasehan sa hitsura. Ang sumagi naman sa aking isipan, baka nakaalitan ito dati ni Lola. So ako naman sir na bibunga, matigas ang ulo. Hindi ko nasunod yung bili na yon. Napapansin ko na yung matandang kapitbahay na yon na sinasabi ni Lola, kapag nakaupo ako sa may kalsada sa bungad ng aming bakuran, palagi ko itong napapansin na padaan-daan at patingin-tingin sa akin. So ako naman ay wala lang, tinititigan ko lang din ang matanda. Hanggang sa isang araw noon, galing ako sa may tindahan pabalik na. Siguro hindi nakatiis yung matanda na yon, kaya lumapit siya sa akin mga 2 metro ang distansya. Pagkatapos ay nagtanong. Ako naman ay hindi nasunod ang bili ni Lola sapagkat sinagot ko ang matanda. Hoy bata. Ano po yun Lola? Ano yung laman ng bulsa mo? Bawang po. Bakit ka may bawang? Maggisa ka? Hindi po. Dito lang daw ito sabi ni Lola. Huwag ko raw alisin. Ganon ba? Yang lola mo talaga no? Kahit kailan walang tiwala sa mga kapitbahay. Ilang sandali nun habang nagsasalita itong matanda, nasilay ko sa pagmumukha nito na nanlisik ang mga mata pero hindi siya lumapit sa akin sir. May mga inuusal na hindi ko naririnig, hindi maintindihan at paihip-ihip. Ilang sandali nun ay umalis agad ang kapitbahay na ito. Ako naman ay wala lang, hindi ko pinansin yung pinag-usapan namin. Wala rin akong balak na sabihin yung pag-uusap namin kay Lola kasi nga bili nito wag ko raw kausapin yung kapitbahay na yon. Ngunit makaraan ng ilang oras sa bahay, bigla na lang akong nakaramdam ng sobrang pananamlay. Kasunod nun, nilagnat ng todo. Suka ng suka, pagkatapos nun ay ang matinding pagkahilo. As in lulang-lula talaga Sir Alex, na tipong madadapa ka kapag tatayo. Kung kaya tinawag ko na si Lola. La, tulungan niyo po ako. Ay hala, anong nangyari sa'yo? Grabe umano ang pagkaputla ko nun sir, sabi ni Lola, na akala mo sinipsipan ng dugo. Ewan ko po Lola, nahihilo ako. May kinain ka? Wala naman po. Teka, anong ginawa mo kanina sa labas? Wala naman po. Umamin ka, may kumausap sa'yo? Opo, yung kapitbahay po natin matanda. Ay Diyos kong bata ka. Binilinan na kita na huwag kausapin yon. Sa labis na pagkataranta ni Lola, ay agad nila akong dinala sa isang albularyo sa kabilang baryo. Hindi ko na maalala kung saan kami dumaan kasi pakiramdam ko talaga ay lumulutang na. Ang naaalala ko na lang noon ay ang bubong ng kubo kung saan ako dinala. Marami kasing nakasiksik doon na parang tingin ko ay mga buntot pagi at yung paa ng manok na kulay itim. Basta weird din yung bahay na yun sir na napag-alaman kong tahanan ng albularyo. Ay Diyos ko gid nga bata ni. Sige lang, sige. Upo kayo dyan, akong bahala. Grabe ang nangyari sa akin nun Sir Alex kasi ultimo paningin ko ay kulay green na lahat. Si Lola ay green, yung albularyo naman ay color green din na nagmumukhang tabili o yun pong butiki na kulay green din. So ayun na nga, natatandaan ko pa yung pag-uusap ng manggagamot at ni Lola. Na ayun nga, nakipag-usap daw ako sa kapitbahay naming tanyag na aswang na hindi ko na lang banggitin ang pangalan.
Doon ko lamang napag-alaman na yung matanda pala na kapitbahay namin ay bantog na aswang di lang sa baryo na yon, kundi maging sa mga karatig, na maging yung albularyong aming pinuntahan ay kilala rin ang matandang ito. Pero nung time na yon ay wala talaga akong pakialam sa mga usaping aswang, sir, o kung ano pa mang kababalagan, at hindi nga takot kasi nga lumaki sa syudad. Ang nasa isip ko noon, lagnat lang ang pinakadahilan ng aking pagkakasakit. At yun na nga po, natatandaan kong nagsindi ng kandila ang albularyo tapos pinapikit ako. May mga inuusal na hindi maintindihang salita, mga lingwaheng Latin sa aking pagkakaalam. Tapos, yung hawak-hawak nitong papel na pinapainitan niya sa kandila ay nilapat sa aking tiyan. Masarap sa pakiramdam pagkalapat kung kaya nakatulog ako agad. Akala ko'y normal na tulog lang yon. Ngunit base sa kwento ng aking lola, nag-pass out daw ako, Sir Alex. Noong mga sandaling nakatulog ako, hindi pala ganun ang nangyari kundi nagwawala umano ako, Sir Alex. Sa madaling salita, may sumanib sa aking katawan na kinakausap ng albularyo. Wala talaga akong kamalay-malay sa pangyayaring yon at yung lola ko na lang po ang nagkwento sa akin noon. Pero take note, sir, nalaman ko ang buong kaganapan. Noong nakauwi na kami sa lungsod, sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki, doon pa lamang kinuwento ni lola kung ano talaga ang nangyari sa akin sa probinsya. Ang naaalala ko lang, pagka-pass out ko ay nagising ako kinabukasan na. Nakakamanghalang gawa ng wala na ang aking lagnat at parang walang nangyari. Balik sa normal ang lahat, ngunit hindi na muna ako pinapalabas ni lola. Natatandaan ko pa sa sumunod na araw noon, maraming dumadaan sa tapat ng bahay namin. Aking napag-alaman kinalaunan mula sa bibig ng aking lola, may namatay daw sa kapitbahay kaya maraming dumadaan papunta roon. Hindi ko kilala kung sino ang namatay, hindi rin sinabi ni lola, basta meron daw binawian ng buhay doon dahil matanda na. Sa sumunod na araw ay bumalik na agad kami sa syudad kaya nagtaka ako kasi nga dapat sa susunod pa na linggo yung uwi namin. Pagkarating sa lungsod, ayun, doon na nagkukwento ang aking lola sa kung ano talaga ang nangyari. Ayon sa kanya, sir, kinursunada umano ako ng tanyag na aswang na kapitbahay nila lola sa Capiz. Binigyan daw ako ng matinding sakit, dahan-dahan na pinapatay. Siyempre dahil aswang nga yun, kakainin siguro ako malamang, di ba? Nanakawin ang katawan, mga ganon, para gawing pagkain. Hindi makalapit ang aswang kung kaya ginamitan daw ako ng palipad hangin sa pamamagitan ng mga orasyong itim. Pagkatapos ay binuga o tinigal po sa akin. Mabuti na lang daw at agad akong dinala sa albularyo dahil kung hindi, kung tumagal pa, maaaring hindi ko raw kakayanin. Matindi ang kaalaman ng aswang, ngunit hindi umubra sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng albularyo kung saan ako dinala. At ayon sa kwento ni lola, ibinalik daw ng albularyong yon yung ginawa ng aswang na tanyag sa akin. Ang balik daw nun, Seray, mas matindi pa sa ginawa niya kaya ang nangyari, namatay daw ang aswang na yon na kapitbahay nila lola. Siya pala yung namatay na hindi ko agad nalaman sapagkat hindi naman sinabi ng aking lola. Maaaring winakasan na rin daw ng albularyo ang kasamaan nito sapagkat lantaran na rin talaga ang mga pinaggagawa lalo na sa mga dayo. Kaya ang nangyari, patay ang tanyag na aswang sa Capiz. At dito na po magwawakas ang kwento. Maraming salamat at hanggang sa muli. Miss Bibo ng Kabisayaan.
Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.